May gagawin akong isang Asus ROG 2. Ang problem nito ay patay. Ang ano dito, galing na ito sa ibang manggagawa. Pinagawa na ito sa Saudi. Ang problema lang, hindi raw napagana. Pero susubukan natin kung kaya ba natin magawa. Totally, ginalaw na ito ng ibang technician pero hindi raw napagana. Pero susubukan na lang natin kung kaya ba natin mapagana ito. Ang reading natin dito is 191. Ayan, galaw na yung CPU niya. Ginawa na talaga siya. So, uulitin ko lang ang reball nito guys kasi ginalaw na siya ng ibang manggagawa. Sa Saudi pa raw niya pinagawa. So, titingnan natin kung kaya ba natin gawin. Ang pagka-reball nito ay iibahin naman natin dahil na-reball na to ng ibang manggagawa. So, manipis yung pagka-reball niya. Ayan, manipis oh. Ayan, manipis. So, kakapalan natin yung pagka-reball ng lead para dito natin malalaman kung mapapagana ba natin. Susubukan na lang natin kung kaya ba natin magawa. Deadbot itong unit na to guys. Ngayon, maganda yung pagka-reball niya dito. Nga lang manipis. Maaring hindi ito nag-contact sa loob dahil manipis yung pagkalapat niya. Gagawin natin, kakapalan natin. Tapos lilinisin natin maigi. Dahil dun sa mismong CPU niya, nakikita ko may mga dumi-dumi pa. Tatanggalin natin. Pwede kasi magkaroon ng loose contact pag may mga dumi-dumi. Hindi tumatama yung mga paa. So yun ang iniiwasan natin guys na pagdating sa rebulling, kailangan talaga perfect yung pagka-reball. Yung malinis na malinis bago natin ilapat yung CPU. Kaya ang gagawin natin dito, linisin na mabuti, tapos saka i-reball, saka natin ibabalik. So, iibahin ko yung reball nito dahil hindi nga siya nagpa-power doon sa unang reball. Ang gagawin ko, kakapalan natin to guys. Ganon yung mga procedure na ginagawa ko. Halimbawa, hindi gumana doon sa manipis, kakapalan. Yun yung maganda doon. Kinakapalan, doon siya gumagana. May mga CPU kasi na hindi gumagana sa manipis. Meron ibang CPU naman na normal na gumagana doon sa standard talaga na lead na nilalagay. Kaya ang ginagawa natin dito ay dalawang patong. Dalawang patong ang gagawin natin. Ang pag-reball, dalawang patong to. Pagkatapos nito, papatungan pa natin ng isa para mag-normal siya. Ayan na. Dadagdagan natin to guys. Pangalawang patong. Ito yung ginagawa natin dito pag hindi gumana sa una, iibahin natin yung procedure. Ayan. Ayan. Medyo maingay yung bubong ko. Umuulan. Maambon kasi kaya medyo maingay. Ayan. Next naman yung pangalawang CPU ang i-reball natin. Ayan. Ganon din ang gagawin natin dito. Dalawang patong din to guys bago tayo maglinis. Kasi hindi gumagana dun sa una. Siguro isang beses lang yan ni-reball tapos hindi na inulit. Pag ganun kasi sa akin kasi ginagawa ko, pag hindi gumana sa unang reball, uulitin ko yan. Pero ibang procedure naman para maiba naman yung yung pagkalapat. So lagi natin tatandaan kung ano yung gaano kakapal yung ginagamit natin. Ang ginagawa ko kasi sa una, standard yung katamtaman ng kapal, dalawang patong. Pag hindi, ninipisan ko siya pag ayaw gumana. So ganun ang ginagawa ko. Kaya minsan madalas isang ribulan lang, gumagana na siya. Ayan. Asus ROG 2. Ang problem ay deadbot. Ayan. Lilinisin na natin. So, lilinisin muna natin para walang nakasabit. Nilalagyan ko ng flux tapos binubugahan ko ulit guys para pantay-pantay siya. Bago natin ilapat. Ayan. Okay na to. So, lalagyan natin ng flux yung board. Ayan, lalapat na natin dahil may kaunti na ako nilagay dyan. Sukat muna bago lapat. Ayan.
Pinakamasilan lang kasi dito guys yung pag-revolve dahil kailangan ma-perfect mo talaga yung laki, yung liit, yung haba. Pareho dapat ang pantay kasi pag may hindi mo napantayan ng maayos ang kakalabasan, didbot pa rin, patay pa rin yung unit. So, kailangan ma-perfect talaga yung pagka-revolve. Ang ginawa natin dito, hindi tayo nagpalit ng anong piyesa, kahit anong piyesa. So, ang reading nito sa power supply ay 191. Tapos, shutdown na siya. So, nag-decide tayo na i-revolve ulit yung CPU dahil ito yung nakikita nating sira. So, although na-revolve na siya ng iba, pero ulitin lang natin. Baka may error lang. Pwede kasing ganun na maaring hindi talaga siya nagtugma sa loob. Maaring hindi nagtama. Ayan. Medyo maingay yung umuulan na dito sa amin. Medyo maingay yung bubong. Ayan. Malakas yung patak ng ulan. Ayan. Bago tayo magdagdag ng flux, kailangan kapit na to. So yung nilagay kong flux dito, kaunti lang siya. Para hindi gumalaw. Ayan, dagdag tayo. Pag nagdagdag tayo ng flux, yung medyo lumalambot na siya, nalulusaw na, ibig sabihin kapit na yan sa loob. Tapos dadagdagan na lang ng kaunting flux para mas lalong lumambot yung lid. Ayan. 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 Kaunti naman yung nilagay natin dito sa ibabaw. Ayan. Minsan kasi guys, maganda yung pagkabunot niya dito, yung CPU na to, maganda. Nga lang may napansin ako doon sa CPU may madumi, maraming maruming glue na naiwan. Kaya ang ginawa ko, nilinis ko na lang muna. Kaya baka inisip ko baka doon din nagmula, kaya hindi siya nagpa-power kasi mukhang barado pa rin siya. Kaya ang ginawa ko, nilinis ko lang siya na maigi. Tapos saka ni-revolve. Maaring pag ganun, pwedeng mabuhay natin to kasi yung reading niya mahina yung supply. So, pag ganun, inulit ko lang. Kasi nagalaw na siya ng iba, uulitin lang natin kasi baka hindi lang na perfect yung pagka-revolve. Ayan. Minsan kasi ganun din ginagawa ko guys, pag hindi gumana sa una, uulitin ko lang. Paulit-ulit lang hanggang sa matugmaan mo na talaga. Pero may mga technique dyan na pag-revolve na perfect talaga na pagka-revolve. Minsan kasi hindi rin maiwasan talaga na merong masablay. Hindi naman, kamay-kamay lang naman kasi yung gawa natin kaya hindi talaga ma-perfect yan. Ayan. Masasabi mong 100%. Ito, try na natin. So, subukan natin kung magpa-power to. So, deadbot kanina. Ang ginawa natin ay revolve lang ang CPU. Ayan. Subok lang ito guys. Sana gumana kasi ginawa na ng iba. Hindi daw nag-power. So, tatry natin kung mapapagana natin. I hope na gumana. Kasi yung reading nito ay 191. Ang alam ko kasi pag ganun, nabubuhay talaga yun. Basta walang tama yung CPU. Ayan. Test natin. Power on. Ayun, nabuhay. Natsambahan. So, ibig sabihin, pasok yung ginawa nating revolve na CPU dahil ang reading niya ay 191. Asus ROG 2. Ang problem ay deadbot. So, test. Ayun, gumagana. So, yun lang guys.